ako. Siguro ito yung tamang platform para sabihin ko na sorry. Kasi, to be honest, ginawa ko siya not to hurt anyone. Hindi ko intention na i-mock yung someone. Out of entertainment purposes. Oo, kasi nandun ako parang, nandun si Kuya Kenchan and parang sa tagal ko na siyang napapanood sa show na yon and ginawa ko siya before. Tapos, parang nandun pa yung tao na sila Kuya Christian, yung ibang mga singers. Sabi, gayahin mo nga si Kenchan. Ang sabi nga, gayahin mo nga si Boyet. So, tinry ko lang gawin, imimik yung ano mismo, yung character mismo, not yung taong may ganong disability talaga. Yan, So, yan yun. din minsan kumbaga parang bugso-bugso lang ng damdamin, Oo. makapag-comment lang. Pero I get the point nung 18 na gusto lang nila i-call out yung action. Totoo naman. Eto ha, about dito sa ano na to, hindi ko alam kung napanood ko na yung ano na yun, yung scene na yun, but ang call out kasi ngayon, ano na lang parang minsan ilagay din natin sa lugar. Especially itong ano ni Stel, yung sinasabi ni Stel. May nag-request sa kanya and ang pangit naman on stage. You cannot say no. Especially kung intentionally, ang intention mo lang din naman is for entertainment purposes and not to mock someone or what. And inaano lang din naman nila doon, andun sila sa ano sa moment na yon and na entertainment. Okay lang sana kung inano talaga intentionally na anihin ni Stel yung mga ganong awareness tapos gagawin niyang memes or imamak niya yon pwede natin i-call out, but ano lang sa panahon ngayon kasi parang konting keyboard call out, nawawala na yung ano yung sense ng entertainment. So yung mga artists natin kawawa naman, ano yun, torture na sa kanila, number one, how us to entertain. Second, yung nandun sila sa sitwasyon na yon, how to say no to someone asking you to do this, not for hurt to not hurting someone or mock someone, but just for entertainment, di ba? Ano lang, sana isip-isip din tayo ng ng mga pagkakataon kung tama bang i-call out or hindi. So, yun lang. Nakakasad yung part na yun. Hello mga Cops and hello mga kasisi! Welcome back to my channel. Welcome back to Darren's Daddy Reaction Video, and this time, let's talk about bashers and bashing and toxicity of OT1 SB19 sa ating mga mahalima. Oo, kasi medyo nagkakaroon ng medyo may issue ng konti sa kanilang trademark, copyright, and chuchu. So, ito, pag-usapan natin kung paano nila i-handle to ngayon. Napanood kasi natin yung iba nilang interview about how they handle the basher and how they answer the basher. But this time, kung gano'n sila ka-matured, panoorin natin to. Siyempre, kung bago pa kayo sa akin channel, subscribe na mga cops and comment down there. So, let's go. May share ako. Tapos feeling ko ito na rin yung right platform para mag-speak up ako about sa bagay na yun. So kasi recently, parang nagkaroon ako ng guesting sa AOS. Tapos, sa end ng performance ko, umakyat si Kuya Christian, si Kuya Kenchan, umakyat sila. Tapos parang meron kasing isang part doon na sinabi ni Kuya Christian. Tapos nung time na yun, parang na ano ko na on the spot, sinabi, gayahin ko daw si ano, Boyet yung parang si Boyet. yung may mentally challenged na character sa Tapos sabi, parang on the spot, sinabi ni Kuya Christian na gayahin ko si Boyet. So syempre, dahil nandun naman ako sa spot na yun, ginawa ko. Pero yung intention ko nun is to hindi naman, parang gayahin si Kuya Kenchan kasi kasi siya yung Nag-play character. ng Na okay. sobrang iconic kasi yung show na yon maganda.
it raises awareness sa mga ganong klaseng tao, and pull off naman yung character na yun na maayos. Tapos nung ginawa ko, akala ko okay naman, so tapos na ganyan. Natuwa naman si Kuya Kenchan kasi parang nabigyan ko ng justice yung character. Kasi yun nga yung pinagawa i-portray. Tapos nung na-release na nga yung scene na yun, akala ko nung una okay na. Tapos parang pagising ko kinabukasan, parang naging issue na siya sa Twitter. Talaga? Parang may mga nagko-call out na Kailan to? Kailan? kahapon. Fan din natin. Kahapon. Actually, ang nag-start fan natin. Okay. Talaga. Parang hindi naman siya talaga totally galit sa akin. Parang na-call out lang ako or parang kinall Parang out gusto yung ka i-guide. action ko mismo. Kumbaga, Na parang sana hindi ganyan. parang uncomfortable some of them sa ginawa ko. Siguro ito yung tamang platform para sabihin ko na sorry. Kasi to be honest, ginawa ko siya not to hurt anyone. Hindi ko intention na i-mock yung someone. out of entertainment purposes. Oo, kasi nandun ako parang, nandun si Kuya Kenchan and parang sa tagal ko na siyang napapanood sa show na yon and ginawa ko siya before. Tapos parang nandun pa yung tao na sila Kuya Christian, yung ibang mga singers. Sabi, gayahin mo nga si Kenchan. Ang sabi nga, gayahin mo nga si Boyet. So, tinry ko lang gawin, imimik yung ano mismo, yung character mismo, not yung taong may ganong disability talaga. Yan- So, Yan yun. din minsan kumbaga parang bugso-bugso lang ng damdamin, Oo. makapag-comment lang. Pero I get the point nung 18 na gusto lang nila i-call out yung action. Totoo naman. Eto ha, about dito sa ano na to, hindi ko alam kung napanood ko na yung ano na yun, yung scene na yun, but ang call out kasi ngayon, ano na lang parang minsan ilagay din natin sa lugar. Especially itong ano ni Stel, yung sinasabi ni Stel. May nag-request sa kanya and ang pangit naman on stage. You cannot say no. Especially kung ang intention mo lang din naman is for entertainment purposes and not to mock someone or what. And inaano lang din naman nila doon, andun sila sa sa moment na yon and na entertainment. Okay lang sana kung inaano talaga intentionally na anihin ni Stel yung mga ganong awareness tapos gagawin niyang memes or imamak niya yun pwede natin i-call out, but ano lang, sa panahon ngayon kasi parang konting keyboard call out, nawawala na yung sense ng entertainment. So, yung mga artists natin, kawawa naman. Ano yun? Torture na sa kanila, number one. How us to entertain. Second, yung nandun sila sa sitwasyon na yon. How to say no to someone asking you to do this, not for not hurting someone or mock someone, but just for entertainment, 'di ba? Ano lang, sana isip-isip din tayo ng ng mga pagkakataon kung tama bang i-call out or hindi. So, yun lang. Nakakasad yung part na yun. Kasi ano rin, and I accept naman yung mistake na Ang yun. bait ni And inaako ko naman. Ang bait ni Kasi, Stel dito ayun nga. kasi inamin niyang mistake kahit hindi naman mistake. Yun lang yun. Gets ko naman na may mga ganun din tayong fan I love na Stel may dito. ganun ding Pero kapansanan. alam mo, gusto ko lang din sabihin sa everyone. Stel na parang, kasi parang ang hirap din na parang iisipin mo na lagi kang may ginagawang mali kasi hindi mo na magagawa yung mga True. Ano yun torture siya yun on stage. Hindi na rin kasi darating sa sa momento mo na ito yung dapat gawin. On the spot, di ba? So, hindi mo naman intention yun. bagay na purely maganda naman yung intentions mo. True. Yan din feeling ko yung mga bagay na talagang nakakapag pasira ng mind ng mga tao. Na parang feeling nila, kailangan hindi ko to gawin or parang hindi na sila makapag-isip ng tama, hindi sila Wala nang makapag-express. wala nang free When will. purely gusto lang naman nila, maganda naman yung intentions nila. True. Parang ano, If you were in that position na pinagawa sa'yo, di ba? Medyo medyo mapaiisip mo ba agad na ito yung effect lahat-lahat nun? Siyempre, may mga tao rin nandun sa parang out of nowhere biglang pinagawa sa'yo. Kumbaga medyo, Yun nga how can you say no? Di ba? Especially on television. So, mapapahiya yung tao na yun. And yung tao na nag-request na yun, and yung tao na ginagaya niya, same sila, artist. And then, yung inano niya lang naman yung palabas, di ba? Parang kinapi niya lang din. And sabi ni Sel, not intention to hurt or mock, di ba? So,
kinailangan mo lang Yun naman lang. din siya, for the good cause. Hindi mo naman agad maisip lahat ng consequences in that moment, di ba? True. Tapos ang, Hindi rin- ang, hindi rin ang siya nakakatuwa maano. naman sa 18 kasi sila rin din yung nagsasabi na parang Explain. call out yung action but don't hate the person. Totoo. Parang- Kasi it doesn't define... Parang ano naman, pag nasabihan Yun na nga, parang yung pagko-call out nga din kasi ilagay natin sa sa tamang paraan. Hindi lahat konting keyboard call out, ganun. naman kami, magigets naman namin and akuin namin kung ano yung mali namin. Pero sana, yung sa mga nagsasabi talaga ng mga below the belt na kung meron man or yung todo-todong pang-call out, sana isipin nyo muna kung talagang intention ba ng tao na manakit talaga. Yes. Kung yung purpose ko ba Tama. talaga ay imak yung mga taong ganun. So, Totoo. bago kayo magsabi. Tama. Kaya yan din yung parang sinasabi ko na parang, syempre if ikaw, kumbaga kare brothers, hindi mo iisipin na may bad intention sa iyo isang tao. Kasi alam mo na, meron kayong relationship with each other, di ba? So, tayo naman as 18 and SB19, masasabi ko na hindi naman basta-basta social media yung relationship natin eh. It goes beyond social media eh. Kumbaga, kung paano nyo kami i-support, kung paano namin nararamdaman, nare-relate yung story namin sa inyo, hindi siya basta ganun-ganun lang. So, kami, as artist na talagang nandito sa platform na to, very vulnerable, na parang minsan may masasabi kami, pero hindi naman namin gusto yun yung minimin namin. Sana, kayo rin yung mismong talagang makakaintindi nun sa amin. Kasi alam mo yun, parang, kailangan ang fans, yun talaga, ang fans talaga is number one is your warriors, your supporters, and magdi-defend sa'yo kung mali, di ba? Pero, yun lang. mahirap din na coming from someone na you love, someone you cherish, yung mga masasakit na salita, di ba? Wari, Yeah. ikaw, mentor mo, talagang pinagkakatiwalaan mo, naniniwala ka sa kanya, tapos, i-bring down ka niya, yun yung pinakamasakit, yun yung parang magkakasya yun sa talaga, self-esteem yun mo, talaga. di ba? Yung mga malalapit or yun yung mga minamahal mo na Oo, tao, diba? yun talaga yung Parang, Yung mawasak sa'yo. na-expect mo na makakaintindi sa'yo. Oo, di ba? Yun pa yung mag-ano sa'yo. Parang, nag-paint ka, sobrang feeling mo, effort na effort ka. Magugustuhan to nung taong Oo, yun. papakita mo, ang pangit naman yan, gawin mo nga ganito. Di ba, parang ikaw, as someone na gustong mong gawin yun, talagang madudurog yung puso mo na, Yeah. para mawawalan ka na, madi-discourage ka na talaga sa buhay. Ayun. Pero Thank yun you. lang, Thank yun you yung sa- mga dangers ng social media. Social Thank you media so is much. such a Yung scary gusto- thing. Nag-gets Maganda ko naman yung Thank you. maganda naman yung i-guide mo yung tao. Pero minsan kasi, even though hindi mo kasalanan, in the first place, tapos, you told someone na you should know better or parang hindi na siya, it's a good thing na you try to educate someone na hindi siya aware kasi gaya ng sabi ni Josh kanina, hindi mo naman maiisip yung Oo, consequences if you were in kasi that on the position, spot agad, mahirap di ba? mag-isip Parang ng mabilisan, kumbaga, ha? gusto mo lang gawin. Diba? In the first place, pinagawa sa wala kang intensyon na mang down ng iba, i-mock yung ganong ano ba tawag? Situation. Disability or yung situation. So ngayon, naalala ko naman, nabasa nga ako ng something. Okay, may naalala May naalala na ako kasi someone said na he should know better. I don't think ako hindi ko naman napanood. Perfect. Maging honest ako, hindi ko naman napanood yung ano ni Stel na yon. And so ngayon narinig ko yung side ni Stel. I don't think na it's Stel's fault. I don't think that's fault. To be honest with you, I don't think na it's Stel's fault. And actually related to sa akin. Related ba sa'yo? Last 2018. No. This is very recent Recent. na nangyari. I wore yung earrings na Hanafuda earrings. Hanafuda earrings sa anime Demon Slayer. Although eto naman wala naman siyang bad thing na sinabi. It's just reminding her daw na yung Cultural design kasi ng appropriation. earrings na yun, medyo ng something Japan, sa Japan Japan, sa yung sana something. ganun nga, tapos yung history ng Pinas and sa Japan. So I understand naman yung kumbaga Meron ako nakita ganyan na interview na experiment na parang nagsuot siya ng parang Mexican attire. Tapos tinanong niya yung Mexican, do you feel offended of me wearing this? No, I like it because parang ganyan. You appreciate our, your good culture. costume. So, hindi ko maintindihan minsan kung bakit yung mismong hindi pa sila yung may culture na gano'n. Tsaka yung So, yung intention ano, kumbaga, kung you're diba? making fun of it, Oo. yun yung masama. Oo. Pero kung wala ka namang walang intention. masamang Di intention. ba, kumbaga sa akin, as you all know, sobrang Alam mo- I'm a huge anime fan, like really huge. Lahat ng anime na gusto mong sabihin sa akin, alam ko yan, napanood ko yan. So, kumbaga, nagbasa ako ng manga, lahat ng One Piece, nasa pinakadulo na ako nang nabasa ko. Kumbaga, parang yung ganong kumbaga Appreciation. Demon Slayer, natapos ko na, even before natapos pa yung anime, last year, natapos ko. Kumbaga, parang, It's your way of showing appreciation. appreciation. Kumbaga, sobrang big fan ako ng anime. And I wanna thank you for pointing that out. Although medyo may something ding na, kumbaga, although may sinabi ka naman na ano ba ta? Di ko lang matandaan masyado, pero Good.
May good ano, kumbaga to raise awareness din na ganyan pala nangyari, ganyan pala yung history natin. Pero Hindi, about doon naman kay Ken, minsan ito din, wag natin masyadong ilagay yung past and yung history ng isang bagay doon sa, costume, accessories, ginagawa ng artist, lalo na wala naman siyang intention to harm, di ba? Si Ken, sabi nga ni Ken, gusto niya yon, so sinuot niya yon without knowing na kailangan ba lahat i-research natin na okay, ano yung earrings na to, para saan, anong history nito. Di bago ka lumabas tapos na yung event, di ba? Or yung damit na to, ito yung susuot ko, sino gumawa, anong ibig sabihin nito. So, yung energy mo pa lang, bago ka lumabas, ubos na. Kasi iniintindi mo yung sasabihin ng iba. Dapat intindihin mo yung sarili mo. Kasi this is uncomfortable, ito yun ako, this is me, and hindi ko naman hiningi or hindi ko naman kinuha sa inyo yung pambili, or sabihin lang natin na ito in a simple way. Ganito ako manamit, ganito ako mag-accessories. Regardless kung anong history or regardless kung sa tingin nyo masama, pero sa akin wala akong intention na gawing negative yung mga bagay-bagay na meron sa katawan ko. Diba? Yun lang yung kay Ken. And yun nga, nakakaubos ng energy yung nag-iisip ka lagi araw-araw kung ano ba yung iisipin ng ibang tao. Yun. yeah. Pero alam mo minsan, gusto ko na sabihin. Thank you so much for educating me. Ngayon nalaman ko na ganun pala. Ginagawa rin yung window ng mga bashers natin para. Yes. Medyo may off nga din akong may off, although sinasabi niyang wala daw intention to sa akin, wala intention. I mean, yeah, goods naman, pero ako kumbaga sa akin, sinote ko lang yun because I'm a fan and wala akong intention na kung ano yung mga history, wala akong kung ano yung alungkatin kung ano yung past. Kumbaga gustong-gusto ko lang yung anime and I wore it because it was given to me by a fan. Ang dyan para sa akin, paano yung iba nagko-cosplay nung character diba? na yun? Parang Medyo confusing sa akin yun. Yan. Actually, may daw kasi yan. May nakita akong kumbaga naging controversy din daw kasi yan nung lumabas yung anime na yan. So madami rin taong talaga. So doon ko lang din nalaman nung time na yun dahil may nag-share ng link. Pero ang take ko lang talaga sa social media, kasi dapat responsible ka rin sa lahat ng pinopost mo. Yung mga effect mo. Na effect na mailalagay niyan dyan. Kumbaga, kung magpo-post ka ng opinion mo, kailangan yung opinion mo informed. Kumbaga, meron ka talagang alam sa subject, alam mo yung iyong konteksto, alam mo yung nangyayari. Para lang sa ganun, hindi ka makapag-post ng something na hindi naman totoo, kumbaga fake news, na pwedeng lumaganap at yun nga, may cancel culture, baka biglang makancel, masira mo yung buhay ng isang tao na hindi naman talaga ganun yung pangyayari. Pero, wala na, dahil nasabi mo na, nagawa mo na, hindi mo na mababalik. About Pablo naman, yung sinasabi ni Pablo, bago ka maglabas ng commentary or for example ganyan or ng isang about social media, may facts ka, may ang tawag ka dito, may pinanggagalingan ka about dun sa sinasabi ni Pablo para pag nilabas mo, wala ka nga namang matatapakan, na-explain mo ng ayos, di ba? Naiintindihan mo at na-explain mo ng ayos, na-ipaliwanag mo ng ayos para hindi nga naman naapektuhan yung taong involved doon. So, yun. Di ba? Parang, yan yung danger ng social media. Kaya minsan, yes. ang post mo na lang, okay, question mark. Ito ba, isa pang about social media and 18. Lately, parang na-curious ako kung ano talaga yung pinag-uusapan ng mga tao, hindi lang 18 mga tao kahit sinong nag-uusap about SB19. So na-curious ako, tapos nag-deep tingin ako sa mga ganito ganyan. Tapos nalaman ko pala na uso pala talaga yung mga OT1, yung tinatawag nila OT1. Tapos parang nung una OT1. So parang Ano meaning ng OT? Ano ba meaning ng OT? One true. True. 1 through 1, Vocaloids. So parang nung una nag-gets ko yung idea na OT. So gets ko yung OT5. So parang yung 5 sinusupport niya. Tapos nung nakita ko yung OT1, so parang gets ko na yung idea na isa lang yung sinusuportahan. So gets ko, okay. Ang hindi ko lang nagustuhan sa part na yun is Sorry to interrupt ba? Ano yun, papakinggan lang yung part na yan sa kanta natin. hindi ko alam. Hindi ko nga alam actually, pero nagulat lang ako na may ganun pala. Tapos
yung OT1 pa na yun, parang they support that member, but they bash the other members. Maraming gano'n. Okay, about dito naman sa pagkakaintindi ko dito, dati hindi ko rin maintindihan yung OT5, OT1, OT3, 1, 2, 3, 4, 5, gano'n. Okay, dito naman sa pagkakaintindi ko dito, parang yung kay Stel kasi, kaya niya nasabi yung they support one team and then the other is bashing. Siguro kasi nakikita niya puro bashing yung ibang artist, and ang pagkakaalam ko nga sa ibang like in the other country na din, ganito ang culture is, meron silang ganito na isa lang sa grupo, isa lang sinusuportahan nila, and then the rest, who cares carebers. Dito lang sila sa grupo na, sa isang member na to, doon lang. And then yung kay Stel, hindi niya maano yung concept na OT1, tapos bakit ibabash yung yung ibang member. Yun lang na yung kay Stel. And yung sa akin, stand ko dito, ako from the start na nag-start akong gumawa ng reaction video para sa SB19, sinasabi ko nga OT5 ako, pero from the start na nagawa ko na reaction ng SB19, nakiken ako. I love Ken. OT Ken ako, oo. But hindi ko binabash yung si Pablo, si Justin, si Stel, si Josh. Hindi, ba't ko ibabash? Wala naman silang ginagawang mali. And ang doon is parang you appreciate the talent of the artist alone. And then, support the others. Ganun lang yun. Pero kay Stan nga kasi, parang negative kasi agad yung nakikita niya dun sa dun sa OT1. Yun. Grabe naman yun. So parang for me, if you hate or if you don't like the other members, wag na lang kayo magsabi ng anything bad about them or wag nyo silang i-drag down, lalo na kung sobra na yung sinasabi nyo. Kasi kung gusto nyo yung isa sa amin, go, hindi namin kayo pipigilan. Pero kung sisiraan nyo yung iba, just to, para ma-feel nyo na parang sobrang important ng favorite nyo, hindi kami natutuwa sa ganun. Yun, kumbaga, yun ngayon parang mga houses. Tawag na dun dito sa 18 houses. Houses ni Josh, ni Pablo, ni Justin, ni Ken, and ni Stel. Parang ganun. Lalo na. I think it exists sa ating Oo, talaga. di ba? Tama nga naman. Deny it or not, it exists sa fandom natin, sa Pero fandom ng nagulat ako iba, na ganun pa sa naman. fandom ng lahat. Alam ko naman na especially kayo ng Twitter, imposible hindi nyo nakikita o nalalaman yung mga houses ninyo. May mga houses kayong sisiw, may mga houses kayong strawberry, may mga houses kayong hotdog, may mga houses kayong maisan and then barbecue. Imposible hindi. It exists. Promise. But hindi ko na kukuha yung concept na sisiraan yung isa. Hindi ko na yun. May mga nasasabi pero parang hindi naman sisiraan. Andyan talaga yan. Yun yung mga Hindi- toxic. yun yung Hindi mga naman natin toxic. honestly, hindi ko masasabi ng toxic, pero preference. Hindi kasi nagbabash na lang Yun yung mali. Ayun Pag yung mali. nababash ng Yun iba, yung mali. sige, Huwag ka yun yung mang-bash. mali. Oh. Huwag ka mang-bash. Kung may gusto ka, huwag ka mang-bash. Kahit isa sa amin gusto mo, huwag ka mang-bash. Pero kung gusto niyo mag-bash nyo ako, sige. Gusto nyo ba yun yung nanay nyo? May favorite na kapatid, may kapatid na anak, tapos ipapash ka ng nanay mo. Gusto mo ba yun? Di ba? Hindi naman. Kaya pala may OT5. Kasi totoo nga naman, kung may Diba? OT5, ibig sabihin merong term na OT1, 2, 3, 4. Kasi kung wala yung term na OT5, SB19 lang yan, di ba? Grabe, SB19, wala na OT5. Paano nyo masasabing mahal yung SB19 kung dalawa, tatlo, isa lang yung Hindi. di ba? May OT5 kasi meron silang bias. May favorite sila pero hindi naman nila hate yung iba. gets. Yung Ayos, OT1, ayos, hate ayos. May nila yung OT1, iba. yung iba Yung talaga OT1, yung hate talaga nila yung iba. Parang, Ayun, sana wag parang i-hate. mas Wag mag-hate. wini-wish nila na kuwari, may aangat sa pedestal tong isa. Parang ganun. Like, ito, dapat siya yung makakuha ng lahat. Parang something like that. Yun yung medyo hindi maganda. Kasi nga, we are doing it as a group. Diba? Ginagawa natin to para, ito yung goal natin. Hindi natin maaabot ng wala yung isa't isa. Sa totoo lang, parang mawala, mabali tayo, parang mahihirapan talaga tayo. Oo, totoo naman yun. Pero- Kasi, SB19 nga, Oo, SB na lang. Tsaka isipin ko kung mahalisa. Umalis ah. Parang lisa. Bahalawa pa yan. Saka ang weird na parang may mga Bahal, nababasa. lalo ka na. May nababasa pa Mahalawa. ako na, for example, may isang member na naka-highlight kasi may ginawang something to. Tapos gagawa sila ng way para Compare. matabunan yung naka-highlight tapos iangat nila yung favorite nila. Parang ganun, parang hindi ko magets. Guys, grow up, please. Parang hindi siya nakaka-premium. So, about dun sa sinasabi ni Stel din, about doon sa sinasabi niya, hindi mo talaga magigets. Ang tawag dito, kanya-kanyang kanya-kanyang bias. So, syempre, kung yung isa medyo nakakaroon ng achievement and then na-highlight tapos biglang
may mga fan base talaga na hindi magpapatalbog. May mga ano talaga, may mga houses, not let's say fan base. Erase natin 'yon. May mga houses talaga na hindi magpapatalbog. Siyempre, ang nasa ano na lang nito, ang at the end of the day na to, nasa grupo na lang din kung paano nila i-take to, 'di ba? Kasi siyempre, as kayo artist, ano na kayo doon, hindi nyo nasakop yung feelings and then yung pag-iisip kung hanggang saan yung imagination ng fan base or ng mga houses, di ba? Hindi siya nakaka-boy group. Like, if you love one member, go for it. Hindi po kami hadlang dyan. But if you drag down other members, then dun yung kami makakalaban. Kahit sabihin pa namin na, Oh, I mean, ako proud ako sa Support niyo mga kami, narating na pero- bawat isa. Pero sa totoo lang, makikilala nyo ba kami bawat isa kung hindi kami galing sa SB19? Totoo. Sa totoo lang, Tama. tsaka yung mga nagsasabi niya na yumabang ako dahil nasa The Voice na ako. Hindi pa nga nagsimula yung The Voice, sabi niyo yung yabang ko na. wala kayo pa sa amin dati. That's a cruel reality talaga. Kahit sa Gigil taang, yung- kahit sa lahat ng fandom, kahit sa, deny it or not, sa pamilya natin, meron kanyang klaseng tao. Grateful Can understand na nagigets ni Ken, na nagigets agad ni Ken kasi especially siya rin naman nakaka-experience ng bashing and hate speech, ganun. Kahit siya si Ken ang number one, aminin man natin sa hindi, si Ken ang number one na nakakakuha ng mga ganon sa mga houses. So, Ken is fully understand, but still, ang pinaiiral kasi ni Stel puso, demokrasya, diplomasya, yun ang kay Stel. Kaya minsan hindi naiintindihan ni Stel ang takbo ng mga houses. kami, thankful kami. Pero yung mga bagay na hindi kami sumasang-ayon, hindi naman ibig sabihin, hindi na kami grateful. Siyempre, Oo. lahat naman tayo may kanya-kanya paniniwala, bawat isa sa atin. Correct. Meron tayong pinapaniwalaan at may kanya-kanya tayong definition ng isang bagay. So, kung hindi tayo mag-meet dun sa expectation na yun, hindi ibig sabihin nun, hindi na kami grateful sa inyo. Gusto ko lang din i-point out na minsan, ako kasi social media detoxification, basta social media detox, nag-ano talaga ako, nagbe-break muna ako minsan, and hindi lang tayong laging affected doon, minsan sila rin. Let us try to be, syempre, if we are, parang magsasalita tayo, anything against sa isang tao, pwede naman natin sabihin siguro in a nicer way, gano'n. Pero kung gusto nyo talaga, I mean, hindi naman, wala naman sa abilidad, okay naman yan, okay lang din naman. Pero as much as possible nga, sabi ni John Paulo Nase, always choose to be kind. Hindi, pero alam nyo, yung always choose to be kind, maganda siyang mantra, pero hindi siya kompleto. Meron pa rin- Situational. That's very situational. Pero if you're able, or if you are in a situation na able kang May desisyon. magdesisyon, meron Totoo. kang pwede Choices. mong choose to be kind. Kasi lahat ng ginagawa mo ngayon, wala may magawa kang mali. Sabi nga nila, kasi pride lang yan eh. Pride lang Oo. yan. Lahat yan, pride mo. Feeling mo kasi hindi ka nabigyan ng atensyon, hindi Yeah, nalamangan ka, nalamangan or ka. Pag nakita mo yan, yung tumanda ka na, 10 years ago, makikita mo sa Facebook, nasabihin mo sa sarili mo, ay, nakakatawa naman, ginawa ko yung ang pete ko naman. Kuwari, sabihin natin, may mga trolls din talaga, yung talagang hobby or baka yun talaga yung mission nila sa buhay, malay mo naman, yun talaga yung ano nila, di ba? Sayang naman yung oras nyo, gamitin nyo sa mas Oo. makakalbuluhang bagay. Totoo, di ba? totoo. Maraming pwedeng matutunan sa social media. Yes. For me, yung social media, parang, I mean, for the listeners lang, parang sana itong itong podcast na to, matutunan nila, ma-realize nila na walang perpekto. Kumbaga, sometimes we see social media, yung mga nakikita sa social media maganda, perpekto, pero sana mas ma-appreciate natin yun kaysa dun sa mga simpleng maling bagay na nagagawa. And if you see that person nakita nyo sa social media perfect, and then makita nyo sa personal, hindi pala makinis or what, parang expect that kasi yun yung reality. I mean, merong reality behind everything and hindi perpekto yung mga taong nakikita nyo. So dito, and then syempre yung pagdating sa fans, yun nga, parang may boundaries, may privacy, tao lang din kami. Parang, especially din yung may nararamdaman din kami. Yun nga, explain kanina na parang, sa dami-dami ng compliments na nababasa natin, ang makikita talaga natin is yung masama, yung mga bash and all. So sana ayun din, makita nila. And yung mas pinakamasakit pa doon is if fan din yung nagsasabi nung bash, yung pambabash or paninira. And Sinatumbok ni Justin, di ba? Ito nga din yun. Fan ang mag-aangat sa'yo kung saan mo gusto. And then, fan din na maglalagay sa'yo
sa di mo gusto. Yun lang yun. And kailangan aware din talaga ang SB19. So, hindi kasi lahat ng fan or hindi lahat din kasi lahat ng iisa ang takbo ng pananaw sa buhay. Bawat tao may kanya-kanyang opinion, bawat tao may kanya-kanyang diskarte, may kanya-kanyang prinsipyo sa buhay yan. Hindi lahat pare-parehas. Yun. Ayun, yung mga pag-take ng opportunities sa mga bagay-bagay na pagdating sa pag-scam and all that, sana hindi natin sanayin, gawin ng intention na yun Hanapin namin kayo. Hanapin ko kayo. Gamit ng tao, ng mga taong malapit sa amin. And sana rin maintindihan niyo yung mga taong nasa paligid namin na nagpoprotekta, ginagawa lang yung trabaho nila or what they think is right for as an artist, for celebrities. And ayun, social media is such a powerful tool for everyone. So sana magamit Use it natin yun wisely. sa magandang bagay. Use it wisely. Yeah. Use it wisely, never harm yourself. Yeah. Kumbaga parang yun nga, 'di ba? Use it wisely. Merong mga bagay na mag-backfire sa depende sa kung anong type mo at saka sa pag-click mo. Kaya pag may pag may nakakita niyo kakalat agad yan. Oh, pag may nakikita kang maling link. Di ba? Makakaboy. Oo. So, ayun, as a fan or as a basher ka man dyan, kung anong sabihin mo, pag-isipan mo yung anong sabihin mo kasi balang araw, baka mamaya mag-backfire sa'yo yan. So, kung ano mong pinakalat mong hate dyan, kung anong pinakalat mong, kung anong in-spread mong hindi maganda, I think kailangan mong pag-isipan yan. Kasi, mamaya parents mo yung problema sa mga, parents mo, totoo. Kumbaga, ako yung maawa, kami yung maawa sa inyo kung Umabot sa korte, kung umabot sa di ba, umabot sa korte or kahit saan pa man, di ba? Ayun, pag-isipan nyo mabuti yung mga ginagawa nyo kung nag-spread mo kayo ng hate, pero as much as possible, gaya ng sabi Josh kanina, sana may ibang bagay na pwede pang mas kumbaga mas umunlad pa kayo, ginamit niyo yung oras para mas umunlad kayo. Kung gusto niyo mag-trash talk, kung may sa mga online games, ayan, masaya mag-trash talk dyan. Doon tayo mag-trash maging pro pa kayo dyan. Use it wisely. And sabi nga nila, kung mas maraming taong nagsasabi ng mabuting bagay sa'yo, bakit mo papansinin yung katiting na taong naninira sa'yo? And, ayun, lastly, napakadali lang po maging mabuting tao. Libre lang po maging mabuting tao. Huwag po kayong maging madamot. Maging mabuting tao po kayo. Ayun, thank you. Tsaka, it takes ilang muscles lang to smile, but mas maraming muscles to frown. Yeah. Hindi ko alam kung ilan eh. Search nyo lang. Okay. Thank you so much for listening to our Atin Lang. So yun pala yung yun yung pinag-usapan nila about OT1. So yun nga, totoo yan. Kahit saan, basta group or any country na may group, laging may OT1. So yun lang, it's depende lang dun sa artist kung paano na rin i-handle yun. And then at the same time, nasa fan din kasi, di ba, kung paano nila i-handle yung praise nila doon sa artist and kung paano sila mag-appreciate. So, this is it. Sana wala rin ma-open doon sa aking opinion. Sinasagot ko lang din as a fan, as a reactor, sa nakikita natin, sa na-feel natin, sa mga nakukuha natin information, doon lang din tayo nag-base. Kaya may mga fact din tayo na parang sinasabi din natin kasi na-experience natin yun. So, see you again mga Kaps at mga kasisi for more reaction video ng SB19 or Mahalima sa Darren's Diary. Bye everyone, thank you so much for watching.